I think we, the Philippines, and like any other US allies in the world, I think we should really prepare ourselves for this second Trump presidency. Kailangang paghandaan ang muling pamumuno ni Donald Trump sa Estados Unidos. Ito ang binigyan diin ng ilang senador at eksperto sa gitna ng nakaambang mga pulisiya na inihayag ni Trump sa kanyang pangangampanya. Ayon kay Senate President Francis Jesus Cordero, sa kabila ng mga pagbati sa pagkapanalo ni Trump sa United States o US elections, dapat maghanay na rin ang posibleng tugon ng Pilipinas sa maaring mangyari sa ilalim ng Trump administration. Kung ipatutupad ni Trump ang sinabi nitong pinakamalaking deportasyon sa kasaysayan ng Estados Unidos, nangangamba ang Senate leader sa nasa 300,000 Pilipinong posibleng pauwiin sa bansa kaugnay nito. Kahit anya 1% lang ang isailalim sa deportasyon, 10 malalaking eroplano na ang kinakailangan ng Pilipinas para rito. Nagpaalala naman si Senador Amy Marcos na dapat ay magkaroon ng plano para sa mga pamilyang mapipilitang pauwiin sa bansa. Dapat anyang magkaroon ng agarang preparasyon para mabigyan ng tulong ang mga posibleng deportees, kabilang na ang pangkabuhayan, skills training at iba pa mula sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa ng presidential sister, kailangan ding bigyang prioridad ng pamahalaan ng self-defense capability o kakayahan sa pagdepensa sa sarili. Sa huli, kahit gaano karami at kalakas sa mga kakampi na bansa, ay kailangang depensahan ng mga Pilipino ang kapwa nito at ang Pilipinas. Para naman sa isang eksperto sa foreign relations, sinabi ni Francis Esteban na hindi naman mawawala o hihina ang relasyon ng Pilipinas sa US. Ito ay dahil nandun pa rin naman ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Lagi nating tandaan na nandun pa din yung mutual defense treaty natin sa United States, nandun pa din yung ating shared values, nandun pa din yung malakas sa people-to-people connections natin with the United States. It's just that maybe perhaps we have to understand that Trump is a very transactional leader. Trump is a very transactional president. He made it publicly, he said it publicly that he wants to ask for payment from Taiwan. And kung mapapansin natin, at nagiging worry din yung mga aliado ng United States sa NATO, sa Europa, kasi dahil nung panahon ni Trump, nung unang administrasyon niya, sinasabi din niya na dapat daw mas magbayad pa ang mga European NATO allies ito sa United States for the protection that the US is giving. Suhestyon ng eksperto, dapat ay palawigin ng Pilipinas ang alyansa nito sa iba pang potensyal na kakampi ng bansa upang mapalakas ang depensa at proteksyon lalo na sa isyu ng West Philippine Sea. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.